Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko po lamang magpasalamat muna sa ating Panginoon sa mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob at patuloy na ibinibigay sa amin. Sa biyayang ibinigay niya sa amin sa 4 na anak, at ito nga pong bunso, si Cassandra Lane, ay magsiselebrate ng kanyang 18th birthday. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo kung sino si Cassandra sa pamilya namin. Si Cassandra po bilang isang anak, siya po ay isang bata na matulungin, matanong, magalang, at meron po siyang malumanay na boses kung makipag-usap. At minsan din naman po, sobrang kulit din. Pag nag-uusap nga po kami sa Skype o sa Facebook, ito po lagi ang linya niya sa akin. Makinig po kayo. Ito po ang sinasabi niya palagi. Iwan ko lang kung may katotohanan ito. Ang tanong niya po palagi niya sa akin, Papa, maganda po ba ako? Maganda po ba ako sa screen? Siguro talaga po, pagkaroon ako maganda ako eh. Di po ba ang ganda-ganda ko? Siyempre, ako ang tatay, sasabihin ko na lang na, oo naman, para matigil ka na lang sa kakulitan mo. Yeah, kahit, pero talaga maganda ka rin. Malambing po siyang anak, at nagpapakarga pa po yan hanggang ngayon, pagka nasa bahay ako eh. Isa din po siya sa gaya nyo or gaya natin na minsan may sumpong. At ito po ang pinaka sa kanya. Sobrang iyakin, kunting sermon. At pag kinontra mo siya, sa kanyang mga mata makikita mo agad mayroong luha. At humahagulgul pa, sabay pasok sa kwarto. At kailangan po siyang kausapin pagkalimpas ng sama ng loob niya. Hindi naman po siya sobrang matalino, pero nag-uuwi din naman siya ng mga honor certificate during her elementary and high school days. Kapag meron po siyang gustong talagang gawin, pinagsisikapan po niya ito para magkaroon ng katuparan. Ito nga pong pinaka-latest eh, yung pagkasali niya sa Itbulaga, sa Pinoy Henyo, para magkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap. At natutuwa po ako, nagkaroon po ako ng maraming greetings sa aking mga kasama dito sa trabaho ko dahil napanood nila sa Facebook ang pagkapanalo nila sa Itbulaga. Ito po ang nakita kong unique sa kanya. Determinasyon. Firm po siya na gawin ang isang bagay para makamtan niya na magbibigay sa kanya ng tagumpay. Kaya dahil dyan, Cassandra May Iraya de Castro, go, go, go. Bilang kapatid naman po, nakikita ko po sa kanya na nandoon ang pagiging magalang at respeto niya sa kanyang ate rin, sa dalawa niyang kuya, si Kuya Kim at si Kuya Kevin. Sunurin siya at nagtatanong sa tatlo kung tama o mali. Humihingi rin siya ng mga advices sa kanyang mga kapatid. Paligbasa nga po siya ang bunso, kaya marami siyang tanong. Bilang magkakapatid po silang 4, hindi naman po may iwasan. At paminsan-minsan nagkakaroon din sila ng samaan ng loob at nag-aaway-aaway din. At ito po yung pinakamagandang eksena sa kanilang 4. Kapag sila ay nandito lahat sa bahay namin. Ito po yung eksena eh. Pakinggan nyo. 3 kapatid. Cassandra! Nasaan ka? Cassandra! Punta ka sa tindahan, bili ka doon. Cassandra! Bili ka ng punta ka sa tindahan, magbantay ka sa tindahan.
Ayan ang eksena. Ang sagot ng Cassandra ito, Ama, Papa, ano ba itong tatlong to? Lagi na lang akong kanilang nakikita, lagi na lang akong nilipusan. Para kung katulong nila. Pero naman silang mga paa, bakit hindi sila lumakad? Lagi na lang ako. So, sumusunod naman siya. Inalam ko, minsan nakasimangot. So, kailangan pagsabihan at paliwanagan kung bakit ganon. Ito naman tatlo, talagang pinagtitripan lang ba yung bunso para mapasunod. At pag napasunod na, yun. Sigurado magninitian yan. Pero ginagawang bunso, so utusan, yan talaga ang papel ng bunso. Kailangan sumunod sa ate at saka sa kuya. Kaya yun. Talagang matutuwa kayong pakinggan kapag nag-aaway-aaway sila at nagsasagutan. At least, tumatanda na talaga kami. At bilang kaibigan naman po, kayo ang bibigyan ko ng pagkakataon na maibigay ninyo sa kanya ang positive at negative ni Cassandra. Kaya lang, wala po ako dyan. Kaya di ko na marinig kung ano-ano ang mga yun. Pero sa nakikita ko sa kanya, kung hindi siya mabuting kaibigan, siguro po wala kayo ngayon dito sa selebrasyon na ginagawang ito ngayon. Kaya sana pagpatuloy ninyo ang pagkakaroon ng mabuting relasyon bilang magkakaibigan. Sosyal nga kayo ngayon eh. Dahil sa social media, ang dali-dali ninyong magkaroon ng komunikasyon, ang dali-dali ninyong gumawa ng gimmick, kung saan kayo nakakarating. Magugulat na lang ako, si Cassandra, mga picture, nasa Quezon City, nasa Kawit, nasa SM Manila. So, okay lang yun kasi nagdadalaga na kayo or dalaga na kayo. So, ipagpatuloy nyo lang na habang panahon magkaroon kayo ng ganyang relasyon bilang magkakaibigan. At ito naman ang aking mensahe sa aking debutant. On September 5, 1995, at Olivares Hospital in Parañaque, at exactly 6 a.m. Tuesday, my second princess was born. As you can see on her slides, she has no name yet. Kasi po, kung mapapansin ninyo, lahat ng pangalan nila starts to letter K. At nung ipanganak si Cassandra, medyo nahirapan na po akong mag-isip ng pangalan dahil pang-apat na po siyang K. Kaya nahirapan akong isipin ang pangalan niya na Cassandra. Some are asking why all names of your children starts with letter K. Ito po yun kung bakit. Para meron po silang K. K po stands for karapatan na dalhin nila ang kanilang pangalan, maipagmamalaki nila ang kanilang pangalan sapagkat meron po silang takot sa Diyos, marunong silang magmahal, may paggalang sila sa kapwa at meron din pong respeto, lalo po sa aming mga magulang nila na nakikita po namin sa kanila ang kanilang pagmamahal. At nandun din po yung kung bakit po K, kasi po handsome, beautiful, inside and out. Yun po yun kung bakit po letter K starts, nagsisimula lahat sa letter K ang pangalan nila. Yun lang po may share ko na kung bakit letter K sila. Anak, on your 18th birthday, I would like to participate even 1,000 miles away from you. So, ito yung mga wishes, ito yung wish ko sa'yo or message ko sa'yo na sana maramdaman mo kahit wala ako dyan. Sabi ko nga sa inyo palagi pag may okasyon, kung kailangan nyo madama yung pagmamahal ko bilang magulang nyo, bilang ama, ipikit nyo lang kahit isang segundo yung mata nyo, damdamin nyo yung presence ko at mararamdaman nyo ako nandyan lang ako sa tabi nyo.
para ipagpatuloy niyo yung pagsasaya at kaligayahan sa buhay niyo. Ang gusto kong sabihin sa iyo, dahil ikaw ay dalaga na ngayon, sana magampanan mo ang buhay mo o ang pagdadalaga mo, yung pagtuntong mo sa tunay na buhay ay madala mo ng tama at magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili para makamtan mong lahat ang tagumpay na gusto mong mangyari. Ang iyong gawa, ang iyong attitude, ang iyong ano ba tawag doon? Pagpupunyagi ba? Pagsisikap. Sa edad mong 18 ngayon, sana maging matibay na pundasyon to sa iyo para makamtan mo yung bright future mo sa darating na panahon. Yun ang aking inaasahan sa iyo or sa inyong apat. Kasi kaligayahan namin yung mama nyo na makita namin kayo na nasa mabuting kalagayan, mabuting kinabukasan, at magamit nyo ng tama ang pakapag-aral at paghihirap ninyo habang kayo nagsisipag-aral. Anak, maiiyak na yata ako pero pipigilan ko lang kasi gusto ko mai-celebrate mo yung pinaka-aasa mong dibo na masaya. Pero ito ako, medyo nanginginig na ako dahil gusto ko ng medyo maiyak. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ulit-ulitin ko, enjoy the night. Pag salu-saluhan ninyo kung ano yung meron dyan. At magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat ikaw ngayon ay 18 na, marami ka ng bagay na matutuklasan, marami kang bagay na gagawin para sa sarili mo. Anak, happy 18th birthday sa iyo. At naway maging maligaya ka sa iyong haharapin na bukas. At ito pa rin ang isa kong bilin sa'yo, huwag ka munang mag-boyfriend kung hindi ka pa graduate. It's a deal. Deal natin yan ever since. Kaya umaasa ako sa'yo na makapagtatapos ka kagaya ng 3 kapatid mo na awa ng Diyos, maligaya ko at may pagmamalaki ko na silang 3 ay graduate na. Pero si Kevin gagraduate ngayong December. Kaya ako ang pinakamasaya bilang ama nyo. So sa inyong pong lahat na narito na nakikipag-celebrate sa kaarawan ng anak ko, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong panahon ay binigay sa kanya para yung kanyang kaarawan ay maging isang memorable event ng buhay niya. Maraming salamat po.